Di ba po, may liham ang ating Vice Presidente kay Romel. Kilala niyo po ba si Romel? Oh. Si PNP Marbil, mga kababayan, sabi nung sulat ni BP Sara, Romel! Sabi ko, ano yun? Parang, parang tropa. Masulatan nga yung tropa ko. Romel! Mukhang nasaktan ang ating Vice Presidente sa pagkakaalis po nung ilang kapulisan yung nawala sa kanya o natanggal po o kumbaga nilipat sa ng operasyon po. Kumbaga, kulang ng kapulisan ang Pilipinas. So, dahil sobra-sobra naman ang security ng Vice Pangulo, Vice Presidente, pahiram muna. O, di ba? Pahiram muna. Kaya naman, ito po ang dahilan kaya napasulat ang ating Vice Presidente kay Romel. Sabi ko, nawala yata yung paggalang ng ating Vice Presidente. Siguro, ikaw ba naman tanggalan? Ano po? Etong balita na ito, mga kababayan, no, ng UNTV, alam niyo po kung ano ang sagot ni Romel? Napaparomel na lang din mo ako. General ba si Marbil? Si General Marbil, mga kababayan, alam niyo po ang sagot? No comment lang din po, mga bossing. No comment lang din po. Ito, paliwanag ha. Police Chief Romel Francisco Marbil sa ginawang pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ayon kay VP Duterte, ipinatupad ang pull-out ng magbitiw siya bilang Education Secretary nang ihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at paglabas ng video ng umano'y paggamit ni Pangulong Marcos Jr. ng illegal na droga. Pinabulaanan din ni VP Sara ang payag ni General Marbil na nagpadala muna ng request sa PNP bago binawi ang police personnel. Tila kontra din ay niya ang payag ni Marbil na wala namang threat o banta kay VP Sara dahil nag-iwan pa ito ng 45 PNP. Pero tingin ko, mga kababayan, doon sa natira na security ni BP Sara, safe pa din siya doon. Madami pa din ho yun, mga kababayan. No? Yun yang kay dating Vice Presidente, Leni Robredo, mga bossing, ilan po? 78 lang. Yung 433, kung di ako nagkakamali, minus 75, 300 plus pa din po yun, mga bossing. Ano? Napakarami pa din po, mga kababayan. Para po sa akin, kung ikukumpara ho natin, mga bossing, doon sa mga leader ng bansa natin. Ito kaya, si BP Sara kaya ang pinakamaraming security, mga boss. Kasi ang nakita ko dating Vice Presidente Leni Robredo, 78 lang po, mga kababayan. Yung iba, hindi naman din ganun karamihan, no? Personal na siya mismo ang pumili. Inihalimbawa pa ni VP Sara ang paglabas ng video kung saan makikita siya at ang kanyang pamilya sa NAIA noong umalis lang bansa kamakailan. Inihayag yan yung sinasabi na pumunta daw po sa Taylor Swift, mga kababayan. May nagsasabi na si Vice Presidente umattend nung concert ni Taylor Swift. Pero tayo naman po, mga kababayan, hindi tayo ganun ka paniwala doon. Ano po? Hindi tayo ganun ka paniwala. Pero may nakita kong post ni Larry Gadon, lahat naman daw po may karapatang maging Swiftie. Kumbaga, maging fan ni Taylor Swift. Basta ang importante daw po yung OBP namamahagi ng mga relief. Nakita ko yon sa post ni Attorney Larry Gadon. Ni VP Sara na may mga pulis umanong naglibot sa kanilang lugar para mag-casing at inaalam pa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Una nang sinabi ni PNP Chief Marbil na binawasan nilang unnecessary deployment ng mga pulis sa low-threat individuals para madagdagan ang puwersa ng pulisya lalo na sa National Capital Region. Tingin niyo po, yung 300 na kapulisan o yung 300 na security, mga kababayan, no, na maiiwan sa ating Vice Presidente.
hindi pa siya safe noon. Sa tingin niyo po, mga bossing, kumbaga ako gusto kong makasigurado na ma-relate kayo o makarelate kayo, no, doon sa dami ng security ng ating Vice President. Kasi 300 pa din ho yun eh. Palibot pa din ho yun eh. Lahat ng malamang kung kasama niya lahat yan, o miski kalahati lang, yung lugar na kanilang pupuntahan, mapapalibutan pa din ho yun, mga kababayan. Masisigurado pa din po eh. No? Aabot pa ng ilan yun? Aabot pa ng ilang metro? Para, kumbaga, masigurado na ang Vice Presidente ay ligtas, mga kababayan. Di ho ba? Bakit ano? Bakit parang kabadong-kabado sila? At si Senator Bato de la Rosa nananawagan doon daw ho, mga kababayan, sa mga ex-police po. Nananawagan, walang sweldo. Kumbaga, volunteer lang yata kung di ako nagkakamali. Tama ba yun? Parang volunteer lang. Nananawagan ako doon sa mga ex-police. Mag-volunteer tayo para sa ikasisigurado ng ating Vice Presidente. Hahanapin ko yun. Iba si Bato eh. No? Sabi ko kay Bato, parang napaka-OA naman lahat. Ayan attention, former, ayan. Basahin ko. Attention, former PNP and AFP who are good and unarmed combat and volunteering to provide security and protection to VPs Inday Sara. Please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Iba din ho si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi ko, 300 plus pa yung matitira. Grabe naman. Parang OA naman ho itong si Senator Pancher, mga kababayan. Anyway, padaliin natin, to cut the story short, ang sagot po ni PNP Chief Marbil, mga kababayan, kung ano po yung laging isinasagot ng ating Vice Presidente. No comment lang din po. Okay? Tapusin natin dyan yan. No comment lang din po at may kasamang ngiti. Ayan, mga bossing. Anyway, since nakita nyo naman po yung susunod nating topic, mga kababayan, diba? Pahabol, sabi ni Ma'am Violeta Madarang, sobrang-sobra ang gwardiya niya, wala naman siyang ginawa na maganda sa bansa. Hindi siya nagtatrabaho para ikaganda sa Pinas. Puro no comment lang ang ginawa. Kaya po, ang reply din po ng PNP Chief, no comment lang. Naipaliwanag naman po ng maayos ng PNP Chief kung bakit kailangan magbawas at sa nakikita naman po natin, mga bossing, sapat na din yung 300 plus, no? Yung kampo lang ng ni Inday Sara Duterte, kasama na po si Bato de la Rosa, pinapa-OA lang po. Overacting lang po sila, mga kababayan. Dami pa niya na, 300 plus. Nanawagan pa doon sa mga ex-PNP at AFP. Bayanihan lang. Para kung maririnig mo yan, parang paawa po, mga kababayan. Bayanihan lang, walang pasweldo.